O ito po, 27 simpleng tips paano mas babata. Di ba yan ang gusto natin? Paano hindi umidad, mapabagal ang pag-edad, huwag agad tatanda. Siyempre, wala naman tayong choice. Lahat naman tumatanda. Pero kung mapapabagal natin to stay younger, mas maganda. Meron po kasi tinatawag na chronological age. Yung age mo sa birthday mo, let's say birthday mo, ano ka na ba? 20 years old, 40 years old. Pero merong biological age. Ano yung edad ng katawan mo? So, merong mga tao, edad 20 pa lang sila, pero gasgas na yung katawan. Parang 40 years old na, tumatanda na. Meron naman tao, edad 40 na sila. Oo, 40th birthday, pero pag nakita sila ng kaibigan nila, mukha ka lang 25 ba? Ba't blooming ka? Bakit bata ka lagi? Yan ang gusto natin. So, pwedeng matanda yung edad mo, pero yung katawan mo bata pa, mas mahaba ang buhay mo. So, itong 27 tips, makakatulong to. Simple lang to, pero actually, mamaya makikita nyo hindi siya simple. Physically, sa pagkain, mentally, emotionally, ina-adjust natin. Tingnan natin ilan dito sa 27 ang kaya nyo gawin. Pagdating sa gulay at prutas, siya talaga pampabata. Okay? Marami siyang antioxidants at ibang bagay. Yung makukulay, mas magaganda. Diba? Sabi ko nga, piliin yung colorful. Kung red or orange, pwedeng carrot o kamatis. Maraming lycopene. O, diba? Maganda. Pagdating sa grapes, maganda nga, red grapes. Black grapes, mas healthy pa nga yan sa green grapes. So, yung kulay ang mahalaga. Okay? Mga bell pepper, mga green leafy vegetables. So, iba't ibang kulay. Sabi nga, eat a rainbow Kasi makukompleto mo lahat ng vitamins and minerals mo. Anti-cancer, pampabata. Breakfast po, mahalaga. May pag-aaral yan. Yung mas nagbe-breakfast, mas nakakaaral sa school, mas nakakatrabaho, mas maganda yung blood sugar nila. Kasi pag hindi ka kumain ng breakfast, gugutumin ka, kakain ka marami sa lunch. So, pilitin mo kumain ng breakfast. Isa pa, kala nyo nakakataba yung breakfast. Hindi po nakakataba ang breakfast. Ang nakakataba ang dinner. May pag-aaral yan pareho ang dami ng kinain nila. Yung dami ng cup of rice, dami ng ulam. Pero pag ang maraming kakainin mo sa umaga at tanghali, tapos yung gabi mo mas konti, mas papayat ka. Kumpara sa hindi nag-breakfast, kumain ng lunch, tapos sa dinner kumain ng marami, pareho yung dami kinain nila, mas tataba yung dinner. Bakit? Pag dinner kasi tulog na Pag dinner, kumain ka ng marami, matutulog ka, tataba ka lang. Pero pag kumain ka ng marami, breakfast and lunch, siyempre buong araw, trabaho ka pa, pawis ka pa, akyat baba ka pa sa hagdanan, mas maganda. Iwas sa mga matatamis. Okay? Soft drinks, iced tea, di ba? Puro empty calories junk food, sweets May pag-aaral nga po ngayon sweets, hindi lang masama sa diabetes, nakaka-cause din ng heart disease ang matatamis. Huwag uupo ng matagal. Okay? May pag-aaral yan. Pag nakaupo ng 6 hours, 7 hours in a day, mas maikli ang buhay. I-check nyo. Kaya nga, don't sit too long. Ito na daw sitting ang bagong smoking. Diba dati masama sigarilyo? Masama ang sigarilyo. Ngayon, kasing sama rin daw ang pag-upo ng matagal. Bakit? Varicose veins, magbubuo ang dugo sa paa. Lagi nakaupo, walang circulation, di ba? Hihina yung mga muscle. Tapos pati dito, sa paghinga, magkaka-problem pa tayo sa pag-sitting too long. Okay, so wag uupo ng matagal. Next, kailangan maglalakad more. Okay? Sabi nga, at least 5,000 steps in a day ang kailangan natin. Pag senior na, pwede na 5,000. Mahirap maglakad sa Pilipinas Pero kung kaya nyo 7,000 steps, okay. Kung kaya nyo 10,000 steps, mas maganda pa. Mas better pa. Diba? Pero yan po. So, walking is very important. Magandang exercise yan sa buong katawan. Stretching is very important. Lalo na pag nagkakaedad. No? Tingnan nyo yung picture. Pag bata pa, ang ganda ng stretch niya. Pag medyo matanda na senior na, hindi na gano'ng maka-stretch. Bakit hindi gano'ng maka-stretch? Alam nyo po yan, di ba? Pag nagkakaedad tayo, meron tayong morning stiffness.
more osteoarthritis, 'di ba? Masakit na ang likod. Mahirap na mag-bend, 'di ba? Marami tayong mga problema. Kaya mas tumatanda, mas masikip yung katawan, kailangan nag-i-stretch lagi tayo. Okay? Meron tayong mga tips sa stretching sa videos natin. Fresh air, very important. Exercise sa baga, 'di ba? Lagi ko tinuturo kung meron kayong fresh air sa lugar nyo, kung wala, kahit sa loob ng bahay lang. Maganda tong deep breathing exercise, pampalakas ng baga, may pulmonya, may COVID, may emphysema, may tuberculosis, may hika. So, kailangan natin talaga to hinga malalim. Tapos, todo hinga, pigil ng 3-4 seconds bago exhale sa bibig, dahan-dahan. Tinuturo ko po sa inyo, dati na yan, yung tamang paghinga. I-check nyo na lang yung mga videos natin. So, gawin to madalas, bawas stress, pamparelax, more oxygen sa katawan, mas relax ang katawan. Posture, very important, di ba? Yan, lagi posture, di ba? Shoulder, yan, stomach in, lagi natin nakakalimutan, di ba? Pag nakatayo, dapat diretso din. Para hindi mahirapan yung likod natin, hindi rin mahirapan yung tiyan natin. Tapos, isa pang problema natin, yung ito, forward neck. Diba? Forward head tayo pala. Forward head. Kaka-cellphone, nakaganyan na yung ulo natin. No? Kaya ang secret natin, para hindi tayo ma-forward head, hindi sumakit ang leg natin, chin tuck. Dalawang daliri, lagay sa chin, i-press patras. Chin tuck. Mga 30 seconds, chin tuck. Or pumunta ka sa dingding. Sandal mo likod mo sa dingding, tapos yung ulo, unti-unti itama mo sa dingding para straight ka bago ka maglalakad. Exercise, kailangan kahit light weights, di ba? Kung 2 pounds, 3 pounds, actually may shortcut dyan, yung paggawaing bahay. Parang weights na rin yan. Naglalaba, weights na rin yan. Nagbubuhat ng gamit, weights din yan. Huwag lang sobrang bigat ang bubuhatin. Pagbuhat ng grocery, weights din yan. O wag lang magbuhat ng isang kalahating kaban o yung igib na sobrang bigat, baka masira ang likod. Pero yung mga nagsha-shopping, nag-supermarket, may dalang mabibigat na weights, yung kaya nyo dalhin, may tulong po yun. Nagpapalakas yun. Tubig, napakahalaga. Okay? Sabi ko nga lagi, 8 to 12 glasses of fluid or liquid in a day, mas panalo po kayo. Kaysa pipilitin nyo na 3 basong tubig lang, medyo kukulangin tayo. Oo, bakit? Mainit sa Pilipinas, marami tayong ginagawa. Diba? So, kailangan maraming tubig. Mabilis tayong magka-UTI, ma-kidney stones, anong gamot? Tubig. Headache, anong gamot? Tubig. Ulcer, nangangasim, anong kailangan? Tubig din. Diba? Halos lahat. Ba't nasisira yung kidneys? Kulang sa tubig, kidney failure. Yung liver, bakit nasisira? Marami tayong gamot na iniinom, marami tayong supplement, vitamin na iniinom, hindi pwede kulang sa tubig. Pag inom ka na inom ng gamot, di konti lang ang tubig mo, mahihirapan, tatapang yun. Hindi ma-metabolize ng liver. Your liver need lots of water para ma-metabolize itong mga vitamins, supplements, gamot nyo, para ma-metabolize. Ibig sabihin, mailabas sa katawan. Hindi kayo ma-overdose. Napakahalaga. Okay? Kaya para sa akin, nasa sa inyo naman, panalo kayo sa more water. Libre naman tubig eh. Kailangan natin yan. Pampahaba ng buhay. Buhay yan ang favorite ko. Lalo na ngayon pag tumatanda kayo, lalong magkaka-kidney stones. Kaya lagi ako uminom ng tubig. Lalo na sa umaga. Pag gising sa umaga, warm water, mga 1-2 baso. More vegetarian, tulad na sinabi ko, di ba? Iwas tayo sa mga processed foods, bawas lang hotdog, fast foods, oily foods. More ganito, mas healthy po. Anti-aging diet, itong mga spices po, talagang may mga anti-cancer properties, yung mga onion, garlic, di ba? Sibuyas, bawang, kamatis, lahat po to may tulong. Luyang dilaw. Ito po, don't stress about money. Pag gusto natin bumata, syempre, wag sobrang stress sa isip. Kasi talagang sobrang obsessed sa trabaho, sobrang pagod, hindi rin maganda. Di ba? Dapat tama lang. Kailangan ng pera, pero yung sa tama lang.
Kung may konting budget, hanap ng murang paraan na ipasaya ang sarili. Pwede magpagupit, maligo, o maglakad sa park. So, pamper yourself physically and mentally. Tulog ay libre. Okay? Libre matulog, libre mag-exercise, libre ang araw, libre ang tubig, di ba? Hindi libre ang tubig. Pero libre to eh. So, dapat i-maximize nyo. Pampabata to. 7 to 8 hours of sleep, mas maganda. Kung magaling kayo matulog, yan lang ang talent mo, okay na yan. Masarap ka matulog. Flossing, very important. Sa mga hindi nagpo-floss, kailangan nyo po to. Kung hindi, magde-dentista kayo every 6 months. Mahal din. Toothbrush, 3 times a day. Flossing, at least once a day. Pag nakaiwas sa gum infection, pag marami kasing dumi, magkaka-gum infection, masisira ipin. Mag-iipon ng bakterya. Tapos, ang gums natin, may blood vessel. Konektado yan sa blood vessel ng katawan. Pati blood vessel ng puso. So, yung bakterya sa bibig, nasugat, dumugo, papasok sa blood vessel sa gums, pupunta sa puso, pwede mamaga yung puso. Pwede mag-infeksyon yung dugo. Diba? Meron ng pag-aaral pag laging maraming sira yung ipin na hindi naayos, nababawasan ng 3 taon ang lifespan. Sigarilyo, syempre, sobra sama. -5 years to sa life expectancy. Alcohol, wag na lang po. Maraming negative factors din sa alcohol. Ito po, syempre, para bumata, feel young, di ba? So, think young. Pag isip mo bata ka pa, isip mo lalakas ka pa, isip mo hahaba pa buhay mo, may willpower to live ka, masayahin ka, siyempre, mas mahaba buhay mo. Mas bata ka, katulad siya. Kita mo, di ba, nag-enjoy siya. Pero kung asar ka na, ayaw mo na makipag-usap kahit kanino, nakakulong ka na lang, nag-retire ka na, wala. Lalong tatanda. Di ba? Meron nga, di ba, sinasabi natin tumanda sa pag-iisip. Dapat kahit matanda ka na, isip mo kung gaano ka-idealistic at enthusiastic nung bata ka. Be happy with your partner. Common sense po to. Pag inaway mo yung partner mo, nako, lampas, bawas 10 taon sa buhay mo. Puro konsumisyon. Choose happy and positive friends. Common sense, di ba? Pag masiyahin yung kaibigan mo, sinusuportahan ka, maganda. Kung uutangan ka, nanakawan ka, magsisinungaling sa'yo, dadaling ka sa masama, puro illegal lang ituturo, puro kalokohan, wala. Di tatanda tayo, malulungkot tayo. Diba? Show me who your friends are. Diba? Usually, pare-pareho naman mga gusto nila. Kung ano ang bisyo at good points nila, so, pumili kayo ng matitino, mababait, para magaya ka. O mga health conscious, pwede rin. Find your purpose. Ito po, nasa Japanese to Meron silang Japanese saying na pag nahanap mo yung purpose mo, mas hahaba yung buhay. Hindi lang mahaba, masaya yung buhay mo. Pwedeng pagtulong sa kapwa o whatever, kung ano man yung purpose mo. Ano yung talent na binigay sa'yo. Pag alam nila. Kaya nga sa Japan, 70,000 Japanese ang more than 100 years old. Sila pinakamarami. Centenarians nila. Life expectancy nila parang 88. Tayo parang 70 lang. Maging masaya, tatawa. Peace in the family. Dinagdag ko lang to. Mas peaceful, walang away sa pamilya, mas maganda. Meron nga nagsabi sa akin na para may mag-away sa pamilya, kailangan 2. It takes 2 to fight. Pag yung isa naman ay hindi makikipag-away, wala naman away. Kaya kung may galit kayo sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa anak nyo, o sa kapatid nyo, pag nag-aaway kayo, mukhang parehong may ayaw ko naman sabihin parehong may mali, pero parehong may issue. Kasi kung yung isa magbibigay, wala magiging away. Embrace faith, depende sa paniniwala po ninyo. Yung mga nagdadasal, pupunta sa isang church, whatever church, every week, mas mahaba ang buhay. Ito po, syempre, yung medical, very important. Dapat yung tamang doktor, first opinion, second opinion, kung ano kailangan na mahanap nyo para magamot yung sakit nyo. Very important yung maintenance medicines pag tumatanda, high blood, diabetes, cholesterol, arthritis, kung ano man. Susundin, iinumin. Tapos sila ang papayong. Okay?
Ingat din sa mga crash diet. Yung diet, yung normal diet lang. Huwag din magpapataba. Mga bagay na nagpapahaba ng buhay, sinabi ko na sa inyo, di ba? Exercise, low salt intake, healthy foods, iwas sa fast food. Other tips, pwedeng massage, di ba? Pwedeng mga alternative. Gusto nyo aromatherapy, gusto nyo acupuncture, okay lang yon. Sufficient sleep, relaxation, hydration with water, and exercise. Sana po nakatulong to. Simple lang, pero kung mas marami gagawin natin nito, mas babata at hahaba po ang buhay nyo. God bless.